may chika ako sa inyo. Medyo sinisipon pa ako kasi na ako ng ulan kanina. Anyways, I would like to share a lot of you asking, nagtatanong kung kumusta na yung bukol ko sa breast. And actually, supposedly kailangan 3 months after giving birth, I need to get back para sa aking follow-up breast ultrasound. But then, of course, hindi tayo nakapunta sa sobrang busy. Hello, 3 months pa lang galing panganak. So, syempre, zombie pa yan, girl. So, anyways, moving forward or fast forward, nagpa-breast ultrasound na ako kanina, as in like binigyan ko na ng time. And parang 1 year na pala, ang bilis. So nung huling check-up ko is buntis pa ako and I wasn't able to lay down properly because I cannot breathe because nga meron akong GERD before. If you could still remember, mga na-experience ko lahat ng kabuntisan ko. So kaya hindi ako nakabalik agad-agad. So after nyan, so 1 taon na pala, nakita ko yung old record ko, July. Yeah, July. Tapos July din tayo ngayon. So, from previous, pang-apat na yung kanina. So, yung 3 comparison ko sa previous results, girl, hindi ako doktor pero marunong akong mag-intindi ng result. So, lumiliit siya. Like, I was like, ha? Alam nyo ba ano kagad pumasok sa isip ko? Maybe because of my diet. Nang dahil sa parang excitement ko na alam ko naman galing akong panganak, hindi ako makapag-antay na magbalik alindog because nung nakita ko yung katawan ko right after giving birth, hindi naman ako ganun kalaki talaga. Not until nung nag-depo shot ako as my chosen family planning. So doon na ako lumobo. So technically, dun nga ang rason kung bakit ako lumobo at lagi akong umiiyak behind the camera. Nakikita nyo lang akong parang walang problema, masaya or what. But behind the camera, every outfit, alam nyo girl kung gaano ko kakubadera at kung gaano ka-importante sa akin yung mga panamitan ko. At every sukat ko na hindi siya nasusuot, umiiyak po ako. That's why it brought me to this decision na yun na nga, magpadokyapi na nga sana. Pero nung nakita ko yung lipo na procedure, medyo hindi ako na-excite, medyo natakot ako kaya sabi ko, bakit hindi ko gawin yung business ko na pampapayat? So, ayun na. So, dahil sa pagpapayat na to, hindi lang po katawan ang lumiit na achieve na gusto ko, hindi lang po dahil nagkasya na yung damit ko, hindi lang po naging masaya na ako, hindi ko nakalaban yung sarili ko dahil okay na ako sa katawan ko ngayon, except for my tummy na until ngayon, wino-workout ko, but papunta na tayo dyan, relax lang kayo. Eto din pala. So, sabi ko sa sarili ko, oo nga no, kasi because of the slim shot, hindi na ako nagugutom, hindi ko na nakakain yung mga pagkain na bawal sa akin. So, technically, hindi trigger na yung bukol ng breast ko. Dahil nga ay, yun na nga, may limitasyon na nga pagkain dahil nga nakokontrol na niya. So, I'm so happy. By the way, one vial lang ako ng pampapayat ko. And I'm so happy that I don't need to order again dahil nga na-disiplina ko na in just 1 vial, na-reach ko na yung target weight ko. Eto na lang talaga kulang and I don't want to baba pa more ng timbang because okay na ako sa legs ko, sa arms ko. Talagang braso de Mercedes to last time. Ayan. So, eto na lang talaga. Ayoko na mas bumaba sa timbang. Eto na lang talaga, Tami, kaya nag-exercise ako. Anyways, going back, ang laking domino effect ng decision kong to. Kasi nga, yun nga, aside sa lumiit ako, bumawas timbang ko, nagkasya yung mga damit ko, nakatulong din pala siya sa breast ko na lagi ko nung pinapray kay God na sana mawala na. Hindi pa siya totally nawawala, wala din akong inom ulit ng herbal. Kasi the last time na uminom ako ng barley is before po ako nabuntis. At hindi siya recommendable sa buntis, 'di ba? Pero may mga matitigas ang ulo na buntis umiinom talaga. Pero depende na yon sa kaya mong i-take risk while having your baby inside your womb. So anyways, ang saya ko at alam nyo ba, usually ang recommendation sa result is I need to get back for another, parang hindi kasi siya advisable na, yung iba mostly gusto na ipatanggal, pero hindi siya necessary ipatanggal. So for me, as long as hindi siya ganun ka-emergency na kailangang i-remove or I need to undergo biopsy, ayaw ko talaga because meron na akong nakilalang kasama ko sa sayaw dati na marami siyang pera, afford magpa-opera, pero alam mo yung feeling na pag-ulit sa hospital kasi nga after ng removal niya,
After a month, bumalik siya kasi kumalat and nakakatakot yon. Ayoko dumating sa point na yon. So sabi ko, OMG, OMG, ayoko munang magpagalaw as long as hindi okay lang siya dyan. Hindi naman siya cancerous. Benign siya, by the way. Benign or benign. Just correct me if I'm wrong. But alam ko talaga benign siya sa ibang doctor pronunciation. Pero depende pa din yun sa'yo. So hindi siya, dati kasi kailangan, recommendation is I need to follow up another breast ultrasounds every 6 months. So in a year, kailangan kong bumalik twice para lang malaman ko ano yung status niya. Okay? But then, yung result kanina, hindi ko na kasi inantay. Nagpa-email na ako. Good things sa Davao Doc. Meron silang ganyan. So, I don't need to waste my time waiting there for 4 hours. So, nagpa-email na ako at nagsabi, yearly na! OMG! So, bumaba siya. Tapos, hindi ko na kailangan ng twice a year breast ultrasound ng paulit-ulit. And you know how much time yung waiting hours para makapag-proceed ka sa breast ultrasound. Diyos ko, umabot kami doon alas 12, natapos kami ng 5 p.m. Ganun po kahaba ang oras. Anyways, I'm so happy lang. OMG. Wala lang. So guys, boring man yung magda-diet ka, boring man yung parang hina-hurt mo yung sarili mo of not eating your favorite foods, yung mga cravings mo, sana sarap kumain ito, ganyan. Sige, pass na muna. Girl, nakakatipid sa pera, hindi ka makakabili. Girl, achieve na achieve mo yung katawan na gusto mo. Girl, hindi ka magiging obese. Girl, hindi ka walang magiging problemang taba sa body mo. At ano pa, girl, nakakatulong siya na hindi ka makakain ng mga bawal. So, just like my situation right now, I'm super duper happy. And hindi ko talaga i-miss ang chance na to para i-share sa inyo. Kasi guys, I would like to remind you na yung mga babae dapat sa age ng mga 20 pataas kailangan magpa-check up kayo kahit wala pa kayo na-feel. Kasi according dun sa mga, ang dami ko ng doktor na napuntahan, usually daw nagkakaroon ng breast cancer is babae talaga, and kaya umahantong sa breast cancer because nagpapa-check up na ng may nafe-feel na ng edad na ng 30 to 40 pataas. So, huwag yun ang antayin yun. Okay? Yun yung sabi. So, kaya para maiwasan or para ma-actionan kaagad, kailangan at the age of 20, line of 2, 20 pataas, magpa-check up na kayo. Okay? Pamahal pa naman yung breast ultrasound ngayon. Basta, mas mahal yung mawalan ka ng bobilya, girl. Tapos, undergo ka pa ng operation. Hoy, knock on wood. Surgery, ayan. Huwag niyo nang paabutin dyan. And again, for awareness to everyone, nakakatulong talaga ang hindi pagkain ng pagkain. Kasi naniningil yung mga kinakain natin in the long run. Pagdating natin sa mga nanay na edad. Anyways, yun lang. And I hope this video will help you. Lalong-lalo na sa may mga same conditions sa akin. Yun lang. Bye!